Hi everyone! Welcome back to our channel. Ako lang muna ngayon and based dyan sa title ko, yes, I quit my job. Hay nako, hindi ko man gusto pero kailangan, kumbaga. Bumalik ako ng March of 2024 of this year. So the following month, nakahanap din agad ako ng work. And so far, naging okay naman siya. Masyadong madaming trabaho parati, pero nakakaya. May video kami noon na pumunta kami sa park kasi sobrang na-stress ako. That time, October, first week of October, nararamdaman ko na siya. Contractual din kasi ako dyan sa work na yan. And, syempre, pinaprocess namin yung papel ni Rai, tapos wala ding work pa si Lex. Gusto ko talaga maging full-time. And, nagkaroon ng chance na mag-open yung full-time position. And nag-inquire ako. And unfortunately, hindi daw pwede, dapat daw bago yung ipapasok na employee. So yun, yung week na yun talagang na-frustrate ako kasi na-question ko kung ano yung worth ko sa company, kung ano yung napro-provide ko, kung tama, kung enough ba o hindi. Nag-decide pa din ako mag-stay. Sabi ko mag-move on na lang ako. Baka next year, hopefully next year, maging full-time naman. Tapos, palala na ng palala. Every week may napupuna. Sa group naman, pero parang patama din at the same time sa akin. Kaya, nag-decide na lang ako na maghanap na lang ng iba. Kahit ibigay mo yung 101% mo, parang hindi magiging enough talaga. Nung time na nag-decide akong maghanap na talaga, yung decided na talaga ako, nag-message ako dun sa friend ko. And tamang-tama, meron pala sa company nila na naghahanap ng position ng accounting din. And hindi niya alam yun. May nagsabi lang sa kanya. So parang meant to be talaga tong work para sa akin. Kaya kaya sinabit ko agad yung resume ko that morning, and then afternoon, yung HR tinawagan agad ako para mag-schedule ng introductory interview. And then, the following week naman, after ng first interview, nakatanggap ulit ako ng call na magsa-second interview ako. In person naman, kasi nung una, virtual. Yun na ata yung uso ngayon dito is virtual. So, kinabahan ako talagang nag-study ako yung mga technical questions about accounting, yung mga financial statements, balance sheets, accruals, prepaid, capital asset. Talagang inaral ko ulit yun kasi syempre 3 years akong nawala. Alam niyo ba, ni walang question, walang technical question, kundi few questions lang in regards to my work experience based dun sa resume ko. So parang natuwa ako at the same time kasi kahit prepared na ako, pero malay mo naman sa kaba hindi ko masagot, diba? And then nung hapon na yun, nakatanggap na ako ng tawag ulit sa HR. Ay nako, sobrang happy ko talaga. As in, sobrang happy dahil yung asking price ko, binigay nila, tapos 4 weeks vacation, then after 1 year, pwede na akong mag-participate sa RRSP na ima-match din nila kung ano yung limit, kumbaga kung magkano yung pwedeng i-contribute. And then, ay nako, sobrang nakakatuwa. Tapos yung massage, chiro, osteo, kung ano-ano dyan, 100% limit lang may limit na 1,000 a year, pero okay na yun. Kaya, grabe yung pasasalamat ko kay Papa God, kasi yung pala yung way kaya hindi ako na-hire na full-time. May mga na-experience akong hindi maganda dito sa current job na aalisan ko kasi meron palang mas better. Meron palang mas okay para sa akin and para sa family namin, para kay Rai, para sa mga plano namin next year na sobrang makakatulong para sa pag-process ng papel and hopefully makabili ng house na yun talaga yung plan namin next year din. So, ngayon, samahan niyo muna ako. Naglista ako ng mga co-workers na bibigyan ko ng bracelet or necklace. Pasasalamat lang sa pagiging mabait nila sa akin. Lalo na yung iba na ginaid talaga ako kasi hindi naman madali na after 3 years balik ka ulit sa accounting, sa corporate world.
ang hirap. Kaya thankful talaga ako sa mga tao nandyan, sa mga nagturo ulit, sa mga nag-guide ulit. Kaya ito, galing ito sa Philippines. So, na-count ko, I have 15 co-workers na gusto kong bigyan. Aside from this one, I also have some bracelets. Yan. Ang dami. Gusto ko sanang ibenta to dito. Kaya lang, wala pa akong oras talaga dahil full-time job and then nag-video and then kung ano-ano pang ginagawa namin ng Alex para makasettle dito. By the way, wala si Alex kasi hindi siya makahanap pa ng corporate job. So, ang ginawa niya, I'm so proud of him kasi ayaw niya natitenga eh. Ayaw niya yung walang ginagawa, ayaw niyang walang kinikita. Yung plan niya is mag-Uber muna. Since may mga requirements yung pagdadrive ng Uber, yung DoorDash wala. So, yun muna yung ginagawa niya today. Nagde-deliver siya ng mga orders from restaurants, from grocery stores, dinideliver niya sa mga houses. And I think pangalawang araw na niya to. So far, nagugustuhan naman niya. So, basta, I'm so proud of him kasi hindi yung natitenga lang siya and walang ginagawa. So, at least yan, may kita. And what if magustuhan niya, 'di ba? Kung hindi niya gusto sa corporate world, okay lang. At least isa sa amin meron. Merong benefits, merong okay ang sweldo. In terms of income, merong parating dumadating dahil ako nag-work ako sa office. So, yun. Hanap na tayo dito ng mga napapamigay. Ito pa nga, ang laki ng mga beads. Galing to ng Pilipinas, ha. I'm just so thankful. And usually, ito yung way ko ng pagti-thank you sa kanila. And hopefully, magustuhan nila. Wala, gusto ko lang talaga magkwento na magkakaroon na ako ng new job and I'm so happy. So far, talagang yun talaga yung pinag-pray ko. So yan, ilalagay ko lang siya sa plastic and then lalagyan ko ng note. Susulatan ko ng note ng pasasalamat. And iiwan ko lang dun sa upuan nila, sa office nila. Isa lang naman yung close kong lalaki dun. So, nakagawa na ako ng few items here. Mag-continue pa ako. Yun lang. Gusto ko lang ibalita yung good news na nakahanap na ako ng new job. I'm so happy talaga. Kaya gusto ko lang din ibalita sa inyo. Sayang nga hindi ako nag-video ng nag-interview, mga ganyan. Na-busy din kasi talaga. Pasensya na. And si Alex, nag-promise siya na gagawa siya ng video about sa pagdo-DoorDash niya. About sa experience niya sa ganyan. So, yun na lang muna. Thank you guys for watching. Bye!